Nagsimula ang pelikulang X-Men United, nang pumasok si Kurt sa White House at nelusutan ang security checkpoint ng mga bisita. Ginamit niya ang kakayahan niyang mag-teleport para lumipat mula sa isang lugar papunta sa iba. Dahil dito, nalito ang mga Secret Service agent at inakalang maraming umaatake sa kanila. Agad namang pinoprotektahan ng security team ang kwarto ng presidente. Pero nagawa pa ring talunin ni Kurt ang mga ito at halos mapatay na ang presidente bago siya mabaril sa braso ng isang agent. Matapos iyon, mabilis siyang tumakas at naiwan ang isang kutsilyo na may mensaheng, Mutant Freedom Now. Samantala, bumiyahe si Logan papuntang Alkali Lake sa Alberta para humanap ng mga clue tungkol sa kanyang nakaraan. Pero pagdating niya roon, isang abandonadong military compound lang ang kanyang nakita. Dahil wala siyang nakuhang sagot tungkol sa kanyang nakaraan, nagpasya siyang bumalik na lang sa paaralan ni Xavier. Sa kabilang banda, pumunta naman sa museum ang mga estudyante at halos lahat ay nag-enjoy sa kanilang field trip, maliban kay Jean. Hirap na hirap kasi siyang kontrolin ang kanyang powers habang hindi sinasadyang naririnig niya ang iniisip ng ibang tao. Napansin ni Scott na may problema si Jean kaya agad niya itong nilapitan. Ipinaliwanag naman ni Jean na hindi naging stable ang kanyang telepathy nitong mga nakaraang araw. Naniniwala si Scott na hindi lang telepathy ni Jean ang nagbago. Dati kasi, kailangan pa nitong mag-focus para lang maangat ang isang libro. Pero ngayon, tuwing binabangungot siya, buong kwarto ang nanginginig. Ipinagtapat ni Jean kay Scott na palala ng palala ang kanyang mga panaginip, at pakiramdam niya ay may masamang bagay na malapit ng mangyari. Sinubukan naman siyang pakalmayan ni Scott at nangakong hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Biglang dumating si Storm at tinanong kung nakita ba nila sina Bobby at Rogue. Kaya sinabi ni Jean na nasa food court ang dalawa. Samantala, nakipagtalo ang mga batang mutant sa ibang kabataan. Ngunit nang simula na nilang gamitin ang kanilang powers para magpasikat, dumating si Xavier at gamit ang kanyang kakayahan ay pinatigil niya ang lahat, maliban sa mga mutant. Pagkatapos noon, napanood nila ang balita tungkol sa pag-atake sa presidente kaya napaisip sila kung sino ang nasa likod nito. Pinaghinalaan ni Scott si Eric, pero kahit naniniwala si Xavier na kaya nitong gawin iyon, alam niyang makakasira lamang ito sa layunin ni Eric para sa kaunlaran ng mga mutant. Ipinaliwanag din ni Xavier na matagal na niyang sinusubukang hanapin ang mutant na responsable sa pag-atake, ngunit sobrang gulo at bilis ng galaw nito kaya hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon. Inutusan niya sina Storm at Jean na gamitin ang jet para hulihin ang mutant bago pa ito mahanap ng mga awtoridad, habang siya at si Scott naman ay bibisita kay Eric. Sa White House naman, hiniling ni Colonel William Stryker sa presidente na aprubahan ang isang investigasyon laban sa paaralan ni Xavier. Dumating din si Mystique na nagbalat tao bilang si Senator Kelly. Napansin ni Stryker na tila nagbago na ang pananaw ni Kelly tungkol sa mga mutant kamakailan. Ipinakita niya sa presidente ang mga satellite image ng paaralan, kabilang na ang X-jet na nakatago sa ilalim ng football field ng eskwelahan. Ngunit tinanong siya ng presidente kung saan niya nakuha ang impormasyong iyon. Dahil dito, inamin ni Stryker na nakuha niya ang impormasyon mula sa isa sa mga mutant terrorist na sangkot sa insidente sa Liberty Island, bagay na lalong nakaagaw ng interes ni Kelly. Pinayagan siya ng presidente na isagawa ang misyon, ngunit binalaan siyang huwag papatayin ang sinumang mutant dahil maaari itong magdulot ng negatibong reaksyon mula sa media. Habang papalabas, si Stryker sa opisina, tinanong siya ni Kelly kung maaari ba niyang ayusin ang isang pagbisita kay Eric. Ngunit matigas itong tumanggi dahil magkasalungat ang kanilang pananaw tungkol sa mga mutant. Samantala, nakabalik na si Logan sa paaralan kung saan agad siyang sinalubong ni Rogue at ipinakilala sa kanya ang kanyang nobyo na si Bobby. Nagtaka si Logan kung paano nila nagagawang magkaroon ng physical contact, kaya sinabi ni Rogue na sinusubukan pa rin nilang malaman kung paano ito gagawin. Binati naman siya ni Jean at sinabi nitong aalis sila para hanapin ang mutant na umatake sa presidente. Sa ibang lugar naman, binisita ni Stryker ang lihim na kulungan ni Eric. Sa tulong ng isang gwardyang nagngangalang Laurio, tinurukan niya si Eric ng kemikal sa utak bago ito tanungin tungkol sa paaralan ni Xavier at sa Cerebro. Samantala, ginamit ni Xavier ang Cerebro para kumpirmahin ang eksaktong lokasyon ng mutant. Pero biglang hiniling ni Logan na basahin muli ni Xavier ang kanyang isipan. Kaya sinabi ni Xavier kay Logan na kahit ilang beses pa niyang suriin ang isipan nito, pareho pa rin ang magiging resulta. Ipinaalala rin niya kay Logan na minsan, kailangang kusang matuklasan ng isip ang ilang bagay sa sarili nitong paraan. Nangako rin siyang pag-uusapan nila ito pagbalik niya. Bago umalis,
Inatasan ni Xavier si Logan na bantayan muna ang mga estudyante sa paaralan. Samantala, pumasok naman si Mystique sa opisina ni Stryker habang nagbabalat tao bilang assistant nitong si Jericho. Gamit ang computer nito, natuklasan niya ang lokasyon kung saan nakakulong si Eric pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga bantay roon. May nakita rin siyang folder na may label na Cerebro, kaya sinimulan niyang basahin ang tungkol sa plano ni Stryker na gumawa ng sarili nitong bersyon ng device. Ngunit hindi niya pa rin makita ang eksaktong lokasyon nito. Maya-maya, napansin niyang paparating na ang totoong Jericho kaya mabilis siyang nagbalat tao bilang isang janitor at matagumpay na nakatakas. Sa Boston naman, dumating sina Jean at Storm sa simbahan kung saan nagtatago si Kurt. Napagtanto ni Jean na palipat-lipat si Kurt gamit ang teleportation kaya hindi matukoy ni Xavier ang eksaktong lokasyon nito. Sinubukan nila itong papababain ngunit tumanggi ito. Dahil dito, tinamaan siya ni Storm ng kidlat dahilan para mahulog siya mula sa taas. Agad naman siyang sinalo ni Jean sa ere gamit ang kanyang telekinetic powers. Habang hawak nila si Kurt, desperado nitong ipinaliwanag na wala siyang intensyong saktan ang kahit sino. Kaya tinanong nila ito tungkol sa nangyari sa White House. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi niya alam kung paano siya napunta roon o kung paano nangyari ang pag-atake dahil ang tanging naaalala niya ay parang isang masamang panaginip lamang iyon. Pakiramdam niya ay sinusubok lamang ang kanyang pananampalataya. Ngunit napansin nila ang isang kakaibang marka sa likod ng kanyang leeg at hindi rin niya alam kung saan iyon nanggaling. Inutusan ni Storm si Jean na tingnan ang alaala ni Kurt, pero naniniwala si Jean na mas bagay si Xavier para gawin ang bagay na iyon. Samantala, nagising si Logan matapos siyang multuhin ng mga alaala tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos nito, nakita niya si Bobby sa kusina habang kumakain ng midnight snack. Tinanong ni Logan kung paano siya ipinadala ng mga magulang nito sa mutant school. Ipinaliwanag naman ni Bobby na hindi alam ng kanyang mga magulang na mutant school iyon dahil ang akala nila ay isa lamang itong prep school. Samantala, dumating sina Xavier at Scott sa pasilidad kung saan nakakulong si Eric. Ngunit pinigilan ng mga gwardya si Scott at si Xavier lamang ang pinayagang makipagkita kay Eric. Napansin ni Xavier ang mga pasa sa mukha ni Eric, kaya agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Eric na ilang beses na siyang binisita ni Stryker. Pagkatapos nito, tinanong niya si Xavier kung sinabi na ba nito kay Logan na si Stryker ang responsable sa kanyang mutation. Ipinaliwanag ni Xavier na inilagay niya si Logan sa tamang landas dahil marupok pa rin ang isipan nito. Ngunit napaisip si Eric kung natatakot lamang si Xavier na mawalan ng isang sundalo. Binasa ni Xavier ang isip ni Eric at tinanong kung ano ang sinabi nito sa mga tao roon. Kaya inamin ni Eric na sinabi na niya ang lahat. Naniniwala rin siyang dapat noon pa siya pinatay ni Xavier habang may pagkakataon pa ito. Bigla na lamang silang nawalan ng malay matapos may magpasok ng gas sa loob ng silid. Napansin ni Scott na may mali kaya agad niyang sinubukang labanan ang mga gwardya. Ngunit agad din siyang pinatulog ni Jericho. Kasabay nito, sinalakay naman ng grupo ni Stryker ang paaralan at isa-isang pinatulog ang mga natutulog na estudyante. Pero narinig ni Logan ang kanilang mga yabag kaya mabilis niyang napatumba ang ilan sa mga umaatake. Habang nilalabanan niya ang mga sundalo, hinanap naman ni Bobby si Rogue habang tinulungan ni Colossus ang karamihan sa mga estudyante na makatakas gamit ang underground tunnels. Muling nakasama ni Logan ang grupo at sinabi niyang tumakas na sila habang siya ang bahala sa mga umaatake. Ngunit tumanggi si Rogue na iwan siya. Hinamon ni Logan ang mga sundalo na barilin siya, pero nakilala ni Stryker ang kanyang boses kaya agad nitong pinatigil ang mga ito. Tinawag niya itong Wolverine at sinabi niyang muli silang nagkita matapos ang 15 taon. Dagdag pa niya, hindi gaanong nagbago si Logan, pero tumanda na ito. Iniisip ni Logan na baka sa wakas ay makakuha na siya ng sagot tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit gumawa si Bobby ng malaking pader ng yelo para harangan sina Stryker at ang kanyang mga tauhan. Tiniyak ni Logan sa kanila na magiging ayos lang siya, pero sinabi ni Rogue na kailangan nila siya kaya napilitan siyang sumama sa grupo. Ginamit nila ang sasakyan ni Scott at ipinaliwanag ni Logan na pupunta sila sa Boston dahil naroon na sina Jean at Storm. Dahil dito, sinabi ni Bobby na doon din nakatira ang kanyang mga magulang. Samantala, matagumpay namang nanakaw ni Stryker ang Cerebro habang inaakit naman ni Mystique si L'Oreal.
Palihim niyang nilagyan ng gamot ang inumin nito at nang mawalan ito ng malay, tinurukan niya ito ng kakaibang likido sa katawan. Samantala, kinausap ni Stryker si Xavier at ipinaliwanag na nilagyan niya ito ng neural inhibitor sa ulo para hindi nito magamit ang kanyang powers. Galit siya kay Xavier dahil ipinadala niya noon ang kanyang anak na si Jason sa paaralan nito. Ngunit nang makauwi si Jason, sinisi nito ang kanilang pamilya sa kanyang kalagayan. Dahil dito, gumawa si Jason ng mga ilusyon sa kanilang isipan na naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Stryker. Bigla namang kumilos ng kakaiba si Yuriko kaya tinurukan siya ni Stryker ng kakaibang likido sa likod ng leeg kung saan mayroon din siyang sugat na kapareho ng kay Kurt. Kinutsa siya ni Xavier dahil pinananatili niyang malapit sa kanya ang isang mutant kahit galit na galit siya sa mga ito. Pero sinabi ni Stryker na may silbi pa rin ang mga mutant basta kaya silang kontrolin. Pagkatapos noon, dinala niya si Jason at ipinaliwanag kay Xavier na ang likidong nanggagaling sa utak nito ay nagsisilbing mind control ang agent. Ipinaalala ni Xavier na anak niya si Jason, pero malamig na sinabi ni Stryker na matagal nang patay ang kanyang anak. Samantala, dumating sina Logan at ang iba pa sa bahay ni Bobby. Wala pa roon ang pamilya nito, pero hindi nagtagal ay nakauwi rin ang mga ito. Nagulat sila nang makita ang lahat at ipinaliwanag ni Bobby ang buong sitwasyon. Dahil dito, labis na nabigla ang kanyang mga magulang habang ang kanyang kapatid naman ay agad pumunta sa kwarto at tumawag sa 911. Sa kulungan naman, dumating si Loria at napansin ni Eric na napakataas ng iron level sa dugo nito. Kaya ginamit niya ang metal mula sa katawan nito para makatakas habang binabalaan itong huwag basta magtiwala sa magagandang babae. Samantala, matagumpay na nakontak ni Jin si Logan kaya agad nitong sinabi ang kanilang sitwasyon at hiniling na sunduin sila sa bahay ni Bobby. Bigla namang pinalibutan ng mga pulis ang bahay at inutusang sumuko ang lahat. Sinabihan nila si Logan na ibaba ang kanyang mga patalim, pero ipinakita niyang hindi niya iyon kayang tanggalin sa kanyang katawan. Dahil dito, binaril siya ng isang pulis sa ulo. Agad namang sumuko ang ibang estudyante maliban kay Pyro na gumamit ng kanyang powers para umatake. Napansin ni Rogue na nawawalan na ito ng kontrol kaya hinawakan niya ang binti nito para ma-absorb ang powers nito. Matapos niyang mapatay ang apoy, dumating naman ang X-Jet kasabay ng paggaling ni Logan mula sa tama ng bala, bagay na ikinagulat ng lahat. Mabilis silang sumakay sa jet, ngunit habang papunta sila sa mansion, may namataan silang dalawang jet sa radar na mabilis na papalapit sa kanila. Inutusan sila ng Air Force na bumaba ng altitude at bumalik sa base kasama nila. Ngunit nang sundin nila ito, agad silang nilock target ng military. Ginawa nila ang lahat para maiwasan ang mga missile habang gumawa naman si Storm ng malalakas na tornado para pigilan ang mga humahabol na aircraft. Ngunit isa lamang sa mga ito ang kanyang napabagsak. Nagpakawala ng mga missile ang pangalawang aircraft bago ito tuluyang mahila ng tornado. Kaya ginamit ni Jin ang kanyang powers para ilihis ang direksyon ng mga missile, ngunit tumama pa rin ang isa sa X-Jet. Dahil dito, nahigop palabas ng jet si Rogue, pero mabilis siyang naibalik ni Kurt sa loob gamit ang teleportation. At nang akala nilang babagsak na sila, biglang dumating si Eric at pinigilan ang pagbagsak ng jet. Ipinaliwanag ni Eric na sinalakay ni Stryker ang kanilang paaralan para lamang makuha ang Cerebro dahil nais nitong gumawa ng sarili nitong bersyon nito na kayang kumonekta sa isip ng bawat mutant. Dagdag pa niya, kapag naging sapat ang lakas ng konsentrasyon ni Stryker, kaya nitong patayin ang lahat ng mutant. Ngunit kailangan nito si Xavier para mapagana ang device kaya buhay pa rin ito hanggang ngayon. Nagtaka si Storm kung paano nalaman ni Eric ang tungkol sa Cerebro. Kaya inamin nitong gumamit si Stryker ng matinding paraan ng panghihikayat hanggang sa mapilitan siyang ibigay ang impormasyon. Nais pa nilang malaman ang tungkol kay Stryker kaya ipinaliwanag ni Eric na isa itong military scientist na buong buhay ay inilaan sa pagsugpo sa mutant problem. At kung gusto pa nilang malaman ang higit pa tungkol dito, dapat daw nilang tanungin si Logan, bagay na ikinagulat nito. Ibinunyag ni Eric na si Stryker lamang ang kilala niyang kayang kontrolin ang adamantium bukod sa kanya. Pero sinabi ni Logan na hindi iyon sinabi sa kanya ni Xavier. Pakiramdam ni Eric ay gusto lamang ni Xavier na matuklasan iyon ni Logan sa sarili nitong paraan,
ngunit hindi raw ito kasing husay ng iniisip ni Xavier. Pagkatapos nito, sinabi niyang nalaman ni Mystique na ginagawa ang bagong Cerebro sa isang base, ngunit hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Iminungkahi niyang maaaring makatulong si Kurt kaya ginamit ni Jean ang kanyang powers para silipin ang alaala nito. Doon nila nalaman na nasa ilalim ng Alkali Lake ang base. Pagkatapos noon, kinausap ni Logan si Jean at habang nag-uusap sila ay hinalikan niya ito. Ngunit nakaramdam ng guilt si Jean kaya agad itong umalis. Nasaksihan ni Mystique ang lahat at kinagabihan ay nagbalat tao siya bilang si Jean para akitin si Logan. Pero dahil sa mga sugat na natamo nito noong huli nilang engkwentro, agad na nakilala ni Logan na si Mystique iyon kaya pinaalis niya ito. Habang nasa biyahe naman sila, tinukso ni na Eric at Mystique ang buhok ni Rogue kaya naghanda itong makipag-away, ngunit agad siyang pinakalma ni Bobby. Samantala, tinanong ni Pyro si Eric tungkol sa kanyang helmet kaya ipinaliwanag nitong iyon lamang ang proteksyon niya laban sa totoong masasamang tao. Nang malaman ni Eric ang kakayahan ni Pyro na kontrolin ang apoy, pinuri niya ito at sinabing para itong isang tao sa gitna ng mga insekto. Pagkatapos nito, pinag-usapan ng grupo ang kanilang plano para makapasok sa base. Iniisip ni Logan na dapat siyang maunang pumasok mag-isa dahil naniniwala siyang nais siyang buhayin ni Stryker. Ngunit sinabi ni Eric na hindi siya bagay sa ganoong kaselang misyon kaya si Mystique na lamang ang ipinadala habang nagbabalat tao bilang si Logan. Pinapasok siya ni Stryker, ngunit nang masuri siya ng mabuti ay napagtanto nitong impostor siya kaya agad nitong inutusan ang mga gwardya na patayin siya. Gayunpaman, matagumpay na nakatakas si Mystique at nakapasok sa control center. Binuksan niya ang gate kaya nakapasok ang iba pang kasama niya. Dahil dito, nagpa siya si Stryker na bilisan ang kanyang plano na lipulin ang lahat ng mutant. Isa-isang tinalo ng X-Men at ni Eric ang mga sundalong humaharang sa kanila hanggang makarating sila sa control center kung saan sinabi ni Mystique na natagpuan na niya ang silid ng Cerebro. Napansin naman ni Storm ang mga batang mutant kaya siya at si Kurt ay agad na pumunta para iligtas ang mga ito habang nakita naman ni Logan si Stryker kaya hinabol niya ito. Inutusan ni Stryker si Jason na pilitin si Xavier na patayin ang lahat ng mutant. Inutusan din niya ang mga gwardya na patayin ang sino mang papasok sa silid kahit siya pa iyon. Habang papunta sila, biglang inatake ni Scott sina Eric at Mystique. Ngunit itinulak sila ni Jean palayo para mailigtas ang dalawa habang sinasabihan silang magpatuloy nang wala siya. Dahil sa lumalakas niyang telekinetic powers, nagawa niyang pigilan ang energy blast ni Scott. Ngunit tumama naman ito sa mismong istruktura ng dam. Muling nagkaroon ng kontrol si Scott sa sarili at agad siyang humingi ng tawad kay Jean dahil hindi niya kontrolado ang kanyang katawan. Samantala, napagtanto ni Stryker na malapit ng bahain ng tubig ang buong pasilidad kaya sinubukan niyang tumakas. Ngunit habang papalayo siya, nadatnan niya si Logan na nakatingin sa laboratorio kung saan ito nilikha. Ipinaliwanag ni Stryker na pinananatiling napakainit ang adamantium dahil kapag lumamig ito ay magiging hindi na masisira kailanman. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Logan na akala niya noon ay natatangi lamang ito, pero mali pala siya. At biglang inilabas ni Yuriko ang mahahaba nitong adamantium claws, bagay na labis na ikinagulat ni Logan. Agad siyang inatake nito at dahil sa bilis at liksi nito ay nagkaroon ito ng lamang sa laban. Ngunit nagawa pa ring hiwain ni Logan ang mukha nito at saksakin ito sa tiyan. Pero laking gulat niya nang makita niyang mayroon din itong kaparehong regeneration abilities tulad niya. Matindi ang naging laban nilang dalawa, ngunit sa huli ay nagawa ni Logan na talunin ito matapos niyang mag-inject ng kumukulong adamantium sa loob ng katawan nito. Dahil dito, tumigas ang metal sa loob ng kanyang katawan at tuluyan siyang namatay. Samantala, nakakonekta na si Xavier sa lahat ng mutant sa buong mundo kaya nagsimula silang makarinig ng napakalakas at nakakabinging tunog sa kanilang mga tenga. Ngunit dumating si Eric matapos nitong talunin ang mga gwardya sa labas ng Cerebro. Binago niya ang istruktura ng Cerebro kaya tumigil ito sa paggana.
Pagkatapos nito, kinutya niya si Jason at sinabing hindi siya nito makokontrol dahil sa suot niyang helmet. Tinukso rin niya si Xavier sa pagsasabing mukhang hindi sumusunod ang mga tao sa mga paniniwala nito kaya marahil ay panahon na rin para madumihan ang kanilang mga kamay. Samantala, si Mystique na nagbabalat tao bilang si Stryker ay inutusan si Jason na pilitin si Xavier na patayin ang lahat ng tao. Sa labas ng base naman, sinubukang tumakas ni Stryker gamit ang kanyang eroplano. Ngunit pinigilan siya ni Logan at galit na galit itong tinanong kung bakit nito sinira ang kanyang buhay. Ngunit sinabi lamang ni Stryker na kusang loob siyang sumailalim sa eksperimento noon. Tinawag niya si Logan na isang bigong eksperimento at sinabi niyang isa itong masamang tao noon at hindi kailanman nagbabago ang mga tao. Bigla silang nakarinig ng malakas na ingay kaya sinabi ni Stryker kay Logan na sumama na ito sa kanya dahil malapit nang bahain ang buong lugar. Ngunit sa halip, itinali siya ni Logan at iniwan upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Muling nagsama-sama ang X-Men at natuklasan nilang nakalok ang silid ng Cerebro. Kaya sinabi ni Jean na may kasama pang ibang mutant si Xavier at sinusubukan na ngayon ni Eric na patayin ang lahat ng tao. Inutusan ni Storm si Kurt na ay teleport siya papasok sa loob, ngunit binalaan siya ni Kurt na delikado iyon dahil hindi niya nakikita ang eksaktong pupuntahan nila at maaari silang maipit sa loob ng pader. Gayunpaman, sinabi ni Storm na nagtitiwala siya rito. Matagumpay siyang na-teleport ni Kurt papasok, ngunit sa halip na si Xavier ay isang batang babae lamang ang kanilang nakita. Sinabihan ni Storm si Kurt na mag-ingat habang ginagamit naman niya ang kanyang powers para palamigan ang buong paligid. Dahil dito, nagsimulang manginig ang lahat sa sobrang lamig at nawalan ng kontrol si Jason kay Xavier. Agad namang tinanggal ni Xavier ang Cerebro kaya naputol ang koneksyon nito sa lahat ng tao. Samantala, nakita ni Eric si Stryker na nakagapos sa eroplano at sinabi nitong iyon na ang huling pagkakataong magkikita sila. Pagkatapos noon, tumakas siya gamit ang eroplano kasama si Pyro na nagsisimula ng mas maniwala sa ideolohiya ni Eric kaysa kay Xavier. Kasabay nito, nagsimulang gumuho ang silid ng Cerebro. Kaya agad na ginamit ni Kurt ang teleportation palabas sina Storm at Xavier habang naiwan naman si Jason sa loob upang mamatay. Mabilis na tumakbo si Logan para iligtas ang kanyang mga kasama. Ngunit nang papasok na sana sila sa ligtas na tunnel na ginamit nila kanina, isinara ito ni Logan dahil binabahan na ito ng tubig. Kaya pinangunahan niya silang lumabas gamit ang ibang exit. Ngunit pagdating nila roon, laking gulat nila nang makitang nawawala na ang helicopter kaya nawalan sila ng pag-asa. Sa kabutihang palad, nagawa ni Rogue na dalhin doon ang X-Jet, ngunit napakasama ng naging landing nito sa ibabaw ng yelo. Lahat sila ay agad na sumakay sa X-Jet, ngunit napansin ni Logan na nakagapos pa rin si Stryker sa pader. Nagmakaawa ito kay Logan na iligtas siya kapalit ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit nagpa siya si Logan na kalimutan na ang kanyang nakaraan kaya ibinato niya rito ang kanyang name tag bago siya tuluyang umalis. Sinabi naman ni Xavier kay Scott na kailangan nilang makarating sa Washington. Ngunit hindi makalipad ang jet dahil sira na ang vertical thrusters nito at tinamaan din ang mga makina. Napansin ni Jean na malapit nang mabasag ang mga pader ng dam kaya agad siyang bumaba ng jet. Sinubukan siyang sundan ni Scott pero ginamit niya ang kanyang powers para isara ang ramp habang pinapaandar ang makina ng jet. Ginamit ni Jean ang kanyang powers para pigilan at ilihis ang rumaragasang tubig. Pagkatapos nito, pumasok siya sa isipan ni Xavier para magpaalam sa kanilang lahat sa huling pagkakataon. Nagawa niyang maiangat ang jet, ngunit hindi niya na kayang pigilan ng matagal ang tubig kaya tuluyan siyang nalunod dito. Dahil dito, hindi napigilan ng lahat ang maluha sa kanyang pagkamatay. Samantala, sa Oval Office, naghahanda ang presidente ng Amerika para sa isang mahalagang press conference tungkol sa mga naganap na insidente. Ngunit biglang pinatigil ni Xavier ang lahat ng tao sa silid pagdating nila kasama ang X-Men. Nagulat ang presidente nang makita sila, lalo na si Kurt. Ngunit tiniyak ni Xavier na hindi sila naroon para saktan siya. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang mga file na nagpapatunay na si Stryker ang nasa likod ng pag-atake sa presidente at ng kanyang mga eksperimento sa paggawa ng mga mutant. Nagtaka ang presidente kung tinatakot ba nila siya, pero nilinaw ni Xavier na isa itong pagkakataon para wakasan ang digmaan sa pagitan ng mga mutant at tao. Samantala, sa paaralan, ipinaliwanag ni Xavier kina Logan at Scott na noon ay natatakot si Jean sa kanyang powers. Ngunit nagtaka si Logan kung bakit kinailangan pa nitong iwan ang eroplano dahil pakiramdam niya ay mayroon pang ibang paraan. Gayunpaman, naniniwala si Xavier na sariling desisyon ni Jean ang kanyang ginawa. Dumating naman ang mga estudyante para sa kanilang klase kasama si Xavier kaya umalis muna sa silid sina Logan at Scott. Habang nag-uusap sila, tiniyak ni Logan kay Scott na gumawa si Jean ng sariling pagpili, at si Scott ang kanyang
ang pinili. Nagtapos ang pelikula habang isinasalaysay ni Jin na ang mutation ang susi sa evolution. Kasabay nito, nakita ang isang phoenix na lumilipad sa ilalim ng lawa kung saan namatay si Jin. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jomar Camanian, John Mark Flores, Donald de los Santos, Aljay Alguna from Napayang Pasig, Archie Kente from Kalibo Aklan, Aris Glodo from Pampanga, Cheddar Lubeltran from Cubao Quezon City, JJ Dayaw from San Nicolas Bulacan, Pangging Vlog from Numancia Aklan, Roberto Palacio from Binangonan Rizal, at Sandra from Muntinlupa. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.